Naramdaman ni Mia ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga paa, pero mas malamig pa ang narinig niyang boses sa kabilang linya. Ate, natatakot na ako. Ilang beses nang nagring ang cellphone ni Mia at sa bawat ring niyon, para siyang sinasaksak ng matatalim na salita. Si Leo, ang kapatid niyang 6 na taong gulang, ay nasa kabilang dulo ng linya, naghihintay ng himala. 500,000 pesos, Ate Mia, ulit ng matabang tinig ng doktor. Kung hindi natin ito maipapasok sa loob ng 2 araw, hindi na kakayanin ng puso niya ang operasyon. Wala na tayong oras. Itinago ni Mia ang telepono sa bulsa ng kanyang uniform at huminga ng malalim. Tumingala siya sa chandelier na gawa sa kristal na nagbato ng libu-libong sikat ng liwanag sa malaking ballroom ng Mansyon Montero. Ang liwanag na yon ay parang nagpapabigat sa kanya. Event hook. Leo's urgent deadline. Narito siya. Isang simpleng katulong sa pinakamayaman at pinakamapagmataas na pamilya sa bansa. Habang ang buhay ng kapatid niya ay nakasalalay sa kung gaano kabilis siya makakahiram, makikiusap, o magnakaw ng pera. Ngunit paano? 500,000 piso. Mas malaki pa yon sa sahod niya sa loob ng 5 taon. Nagsimulang umikot ang mga tao sa paligid niya. Mga babaeng nakasuot ng mamahaling damit, mga lalaking may suot na mga relo na katumbas ng isang bahay at lupa. Lahat sila parang naglalakad sa ibang dimensyon, sa dimensyon ng Montero, kung saan ang tao ay tinatatantiya, hindi sa halaga ng puso, kundi sa kapal ng pitaka. Emotional hook. Mia's despair and the Montero world. Hoy, ikaw! Narinig ni Mia ang boses na yon, matinis at puno ng pagkasuklam. Si Zoe De Vera, ang fiancé ni Adrian Montero. Nakasuot ito ng pulang gown na parang apoy at sa bawat hakbang niya, may kakaibang pagkasira siyang daladala. Nagmamadaling lumapit si Mia para kumuha ng tray sa isang table na hindi niya dapat lapitan. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Zoe habang sinisipat si Mia mula ulo hanggang paa. Bakit ka nasa gitna ng hall? Hindi ba't dapat ikaw ay nasa kusina? Ang baho mo, alam mo ba yon? Yumuko si Mia. Pasensya na po, Ma'am Zoe. Kukunin ko lang po ang... Hindi pa natatapos ni Mia ang sasabihin. Sinunggaban ni Zoe ang baso ng champagne na nasa kamay niya at dahan-dahang itinapon sa damit ni Mia. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nagulat ang mga bisita, pero walang umimik. Naramdaman ni Mia ang lamig ng wine at ang lansa ng amoy niyon. Pero mas masakit ang naramdaman niyang hiya. Oops, sabi ni Zoe na may mapanuksong na ngiti sa labi. Sorry, napadulas. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang may basura sa gitna ng party na ito? Umalis ka na bago pa ako masira ng amoy mo. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw. Pero ang nakita lang niya ay ang mukha ni Leo. Ang hiyaw niya sa kabilang linya. Natatatakot na ako, ate. Hindi na niya pinansin si Zoe. Yumuko siya, lumingon, at nagmadaling umalis. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, may matigas na kamay na humawak sa braso niya. Huwag kang aalis. Si Adrian Montero. Ang lalaking pinagmulan ng lahat ng karangyaan at pagkasuklam na nakita niya sa gabing iyon. Ang mga mata niya ay parang 2 itim na apoy. Galit siya. Ngunit hindi lang kay Zoe ang galit niya. Para bang galit siya sa buong mundo. Kasama na ang sarili niya. Sir Adrian, bulong ni Mia. Pilit na binabawi ang braso niya. Tumingin si Adrian sa basang damit ni Mia, sa mantsa ng champagne at sa mga matang lumuluha. At pagkatapos, tumingin siya kay Zoe. Umalis ka, Zoe. Malamig niyang utos. Pero Adrian, nakita mo naman ang ginawa niya. Siya ang, umalis ka, ngayon. Umalis si Zoe, puno ng pagkapahiya. Pero ang nangiti ni Adrian ay hindi na patuyo. Tumingin siya kay Mia. 500,000 pesos. Biglang sabi ni Adrian
Nagtaas ng tingin si Mia. Nabigla siya. Paano niya nalaman? Narinig ko, sabi ni Adrian. Parang binabasa ang isip niya. Narinig ko ang tawag mo sa cellphone. Ang kapatid mo may sakit sa puso, hindi ba? Nagliwanag ang mga mata ni Mia. Pag-asa. Ngunit kasunod nito ay ang takot. Gawin natin itong isang laro, Mia, sabi ni Adrian, at ang mga labi niya ay bahagyang ngumiti. Isang ngiti na parang pangako at sumpa. Sinasabi ng aking ama na kailangan kong matuto sa mga taong tulad mo para maging mas matatag na Montero. Sinasabi rin niya na ang lahat ay may presyo at ang karangalan ay isang katang-isip lamang. Tumingin siya sa mga bisita na nakatingin sa kanila. Nais kong ipakita sa kanila na tama siya at ipapakita ko sa iyo na ang lahat ng pag-asa ay magiging pagkasira. Inilabas niya ang 3 manipis na kandila para sa pandanggo sa ilaw mula sa isang display at inabot kay Mia. Alam kong isa kang magaling na mananayaw. Nakita kitang sumasayaw ng palihim sa garden minsan. Ang talento ay nasa dugo mo, hindi ba? Napalunok si Mia. Paano niya nalaman yon? Ito ang laro, patuloy ni Adrian. Ang tinig ay parang broadcast sa buong hall. Sumayaw ka ng pandanggo sa ilaw kasama ko. Itatali mo ang 3 kandilang iyan sa ulo at mga kamay mo. Kailangan mong matapos ang sayaw nang hindi nahuhulog o namamatay ang apoy. Kung mananalo ka, babayaran ko ang lahat ng gastusin sa operasyon ng kapatid mo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nanginginig ang kamay ni Mia habang hawak ang mga kandila. At kung matalo ka? Tanong ni Mia. Ang boses ay mahina, pero matatag. Kung matalo ka, sabi ni Adrian at lumapit siya. Ang boses ay naging mas mapanganib. Lulus pa rin ang ego mo. Babayaran kita ng 1,000 pesos bilang katulong at kailangan mong lumuhod sa harap ng lahat ng bisita at halikan ang aking sapatos. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa ballroom. Isang laro ng kamatayan, isang laro ng dignidad. Tiningnan ni Mia ang kandila. Tiningnan niya si Adrian. Wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay isang Montero na handang maglaro sa buhay ng iba para lang makakuha ng thrill. Ngunit nakita rin niya ang mukha ni Leo. Ang kalayaan ni Leo ay nagkakahalaga ng hiyain ko. Dahan-dahang binitawan ni Mia ang tray. Hinubad niya ang kanyang sapatos na sapat lang at binigyan ang sarili ng focus. Kinuha niya ang ribbon na ginagamit niya sa buhok at maingat na itinali ang isa sa kandila sa kanyang ulo. Tumayo siyang matuwid. Ang kanyang basang damit ay parang baluti ng kahihiyan. Tatanggapin ko, Ginoong Montero, sabi ni Mia. Ang kanyang tinig ay nag-iisa sa malaking ballroom. Ngunit hindi ako katulong mo. Ako ay si Mia at hindi ko hahalikan ang sapatos mo. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian. Ang kanilang mga balat ay parang yelo at apoy. Simulan na natin, sir. Umihip ang simoy ng hangin. O baka ang hininga lang ng mga bisita na nag-iingat sa panunood. Nagsimulang tumugtog ang musika. Isang masiglang tugtog ng pandanggo sa ilaw na parang biniro ang matinding katahimikan sa loob ng ballroom. Tinitigan ni Adrian si Mia. Ang mga mata niya ay nagtatanong, magagawa mo ba? O magiging isa ka lang sa mga laruan ko? Ngunit ang nakita niya kay Mia ay hindi isang katulong na nagpapakumbaba. Ang nakita niya ay isang babae na ang mga mata ay may apoy. Apoy na kayang lamunin ang buong mansyon ng Montero. Ang mga mata niya ay puno ng pangako. Pangakong ililigtas niya si Leo. Inilagay ni Adrian ang kanyang kamay sa baywang ni Mia. Naramdaman ni Mia ang lamig ng silk at ang init ng kamay ni Adrian. Isang kuryente ang tumakbo sa katawan niya, pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang mag-focus. Una,
ang lihim na pag-indak. Nagsimula sila sa sayaw, marahan, formal. Si Mia ay walang sapatos at ang damit niya ay may mantsa ng champagne. Si Adrian ay nasa mamahaling suit niya. Isang malaking contrast. Ang sayaw na ito ay hindi sayaw ng pag-ibig, kundi sayaw ng digmaan. Sa unang parte, si Adrian ang nagmamando. Ang bawat hakbang niya ay parang nagpapaalala kay Mia ng posisyon niya. Isang sunod-sunuran. Ngunit nang tumindi ang musika, nagbago ang mga bagay. Naramdaman ni Mia ang kanyang dugo na kumulo. Hindi na niya pinansin ang tingin ng mga tao. Hindi na niya inalala si Zoe na nakatingin sa kanya na may galit. Ang nakita niya lang ay ang mukha ni Leo sa kanyang isip. At pagkatapos, ang mukha ng kanyang ina, si Teresa. Ang kanyang ina ay isa ring mananayaw, sikat at may talento. Isang performer na ang buhay ay kinuha ng sakit at ng mga Montero. Itinuro sa kanya ng kanyang ina ang pandango. Ang pandango sa ilaw ay ang pag-asa, anak. Kahit nasa dilim ka, hawakan mo lang ang iyong ilaw at ikaw ay lalabas na may tagumpay. Ikalawa, ang pagsilang ng talentong taglay. Si Mia, na dating naguguluhan, ay biglang nagpakita ng kontrol. Ang bawat sway ng kanyang ulo, ang bawat ikot ng kanyang pulso ay perpekto. Sinubukan ni Adrian na guluhin siya. Inikot niya si Mia ng mas mabilis kaysa sa musika, pero si Mia ay hindi gumalaw. Ang mga kandila sa kanyang mga kamay ay tumitilaok, ngunit ang apoy ay nanatiling matatag. Sinubukan ni Adrian na paikutin siya sa isang maliit na espasyo. Pilit na pinadulas ang kanyang mga paa. Ngunit nag-slide si Mia. Ang kanyang mga paa ay parang may sariling isip at dumaan siya nang walang kahit anong pagkakamali. Naramdaman ni Adrian ang pawis sa noo niya. Hindi ito ang plano niya. Ang plano niya ay bigyan siya ng kaunting pag-asa at pagkatapos ay makita ang kanyang pagkatalo, kaya't maibibigay niya ang pera at si Mia ay mananatiling utang na loob. Ngunit ngayon, si Mia ang nagmamando. Sa isang serya ng mabilis at mapanganib na ikot, binitawan ni Adrian ang kamay ni Mia. Ngayon, si Mia ay umiikot na mag-isa. Ang tatlong kandila ay parang tatlong bituin sa isang gabi. Walang sapatos, walang mamahaling damit. Pero siya ang reyna ng ballroom. Hindi na lang iyon sayaw. Iyon ay isang pahayag. Ang pahayag na ang talento at karangalan ay mas mataas kaysa sa kayamanan. Ikatlo, ang pagkilala. Ang mga bisita ay huminto sa pagbubulungan. Kahit si Zoe ay nakalimutan ang galit niya, ang nakikita niya lang ay ang kagandahan at kapangyarihan ni Mia. Biglang may tumayo mula sa VIP table. Si Doña Remedios Montero, ang ina ni Adrian. Si Doña Remedios ay isang babaeng may malaking karangalan, ngunit madalas siyang malungkot. Habang pinapanood niya si Mia, parang biglang bumalik ang alaala niya. Ang mga slide at sway ni Mia ay parang mga flashback sa kanyang isip. Naalala niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Teresa, na nawala dahil sa sakit. Naalala niya kung paano sila sumasayaw noon ang kanilang mga tawa. Parehong-pareho. Teresa, bulong ni Doña Remedios, hindi niya inalala na ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Nang matapos si Mia sa spin niya, huminto siya sa gitna. Ang tatlong kandila ay matatag. Ang apoy ay buhay. Ang kanyang mukha ay parang exhausted pero panalo. Talo si Adrian. Nagpalakpakan ang mga tao. Parang nag-break ang spell. Tumingin si Adrian kay Mia. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng pagkabigla at paghanga. Naglakad si Adrian papunta kay Mia. Ang lahat ay naghihintay para sa kanya na bayaran ang utang niya. Ngunit hindi pa siya nakakarating. Lumapit si Doña Remedios. Ang matandang babae ay hindi tumingin kay Adrian. Hindi rin siya tumingin sa mga kandila. Ang nakita niya lang ay ang mukha ni Mia.
ang mukhang halos pareho ng kanyang kaibigan na matagal nang nawala. "Anak!" Bulong ni Doña Remedios at nagsimulang umiyak. Hinawakan niya ang mukha ni Mia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ikaw ba ang anak ni Teresa? Ang Diyos ko. Tumingin si Mia kay Doña Remedios. Ang pagod niya ay napalitan ng fear at confusion. "Siya po ang aking ina," sabi ni Mia. "Ngunit, paano ninyo po siya nakilala?" Ang tugon ni Doña Remedios ay isang mahigpit na yakap. Isang yakap na punong-puno ng pagkakasala at pagmamahal. "Anak ka ng aking matalik na kaibigan," hiyaw ni Doña Remedios, at ang yakap niya ay parang naghahanap ng pagpapatawad. "Ang godmother mo ako. Alam mo ba yon? Bakit ka rito nagtatrabaho?" Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang laro ni Adrian ay biglang naging isang melodrama ng pamilya. Tumingin si Adrian kay Zoe na parang natutuwa sa chaos na nangyayari. Pero si Adrian ay hindi natutuwa. Ang kanyang plano, ang kanyang kontrol, ay biglang nawala. Lumingon siya sa pinto. Ang masama, ang mas mapanganib na villain, ay paparating. Nag-iinit ang mukha ni Adrian sa galit at hiya. Ito na, ang perfect storm na kinalalagyan niya. Nakita niya ang kamay ng kanyang ama, si Don Roberto Montero, na marahas na inalis si Doña Remedios palayo kay Mia. Ang mukha ng kanyang ama ay hindi nagpapakita ng galak sa tagumpay ng kanyang anak kahit natalo si Adrian, kundi ng matinding pagkabalisa. "Huwag mong yakapin ang babaeng yan, Remedios," sigaw ni Don Roberto, at ang boses niya ay naging raspy sa galit. "Siya ay anak ng taong na hindi na dapat bumalik sa buhay natin." "Roberto!" Galit na sigaw ni Doña Remedios. Si Mia ay anak ng kaibigan ko, ang inosenteng anak ni Teresa." Ngunit hindi niya inalala ang inosente. Hinarap ni Don Roberto si Mia. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na bato. Terror at hatred. "Narito ang pera mo," sabi ni Don Roberto, at ibinato niya sa sahig ang isang briefcase na puno ng cash. Kumalat ang mga bundle ng pera. "Hindi lang kalahating milyon, kundi 1,000,000. Kunin mo at umalis ka sa mansyon na ito. Huwag na huwag ka nang babalik." Bumalik ang tingin ni Adrian kay Mia. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Alam ni Adrian ang halaga ng karangalan. Ang pagbato ng pera ay isang malaking insulto. "Bakit mo ginagawa yan, Papa?" tanong ni Adrian, at naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa kanyang sarili. Ang kanyang laro ay naging isang pampublikong pagpapahiya. Tumawa si Don Roberto, isang tawa na walang kaligayahan. Tumingin siya sa mga bisita na ngayon ay tahimik na nakikinig. "Dahil ito ang pambayad utang," sabi ni Don Roberto. At ang mga salitang ito ay tumama sa ballroom na parang martilyo. "Hindi ninyo ba nakikita?" tanong ni Don Roberto sa mga bisita. Ang babaeng ito ay ang anak ni Teresa, ang babaeng nagdala ng hiya sa pamilya Montero noon. Ako ang ama ng anak ni Teresa." Para bang tumigil ang paghinga ng buong ballroom. Maging si Zoe ay hindi nakagalaw sa gulat. "Hindi, Roberto," bulong ni Doña Remedios. "Huwag mong sasabihin yan." "Oo," sigaw ni Don Roberto. "Ako ang ama ng anak ni Teresa. At dahil hindi ko siya pinakakasalan, iniwan ko siya. Siya at ang kanyang talent. Ang pandango na yan. Ang legacy na yan. Ang Montero ang sumira sa buhay niya." Lumingon si Don Roberto kay Mia. "Ang pera na yan ay hindi suhol. Hindi rin ito tulong para sa kapatid mo. Ito ay pambayad utang ko sa pagkakasala ko sa ina mo. Kinuha ko ang karangalan niya. Ang pera na yan ang kapalit ng hiya na idinulot ko sa pamilya ninyo. Kaya kunin mo na at maglaho ka."
Naramdaman ni Adrian ang pagsakit ng kanyang ulo. Ito ang lihim na matagal nang kinakatakutan ng kanyang ama. At ngayon, dahil sa isang bobong laro na inumpisahan niya, lumabas ang lahat. Tumingin si Adrian kay Mia. Ang grief sa kanyang muka ay naging galit. Banal na galit. "Hindi na ako magtatrabaho sa inyo," sabi ni Mia, at ang kanyang tinig ay matatag at malinaw. Naglakad siya at pinulot ang isang bundle ng pera. Sapat lang para sa operasyon ni Leo, hindi na siya kumuha ng iba. "Ang pera na ito ay hindi ko tinatanggap bilang tulong, Ginoong Montero," sabi ni Mia. "Tinatawag ninyo itong pambayad utang? Sige, tatanggapin ko ito, ngunit bilang isang utang na may interes. Hindi ako tatanggap ng charity mula sa inyo o ng kahit anong suhol para manahimik. Hihiramin ko ang pera para kay Leo at babayaran ko ang bawat sentimos." Hinila niya ang isang waiter at kumuha ng isang pad at ballpen. Mabilis siyang sumulat ng isang note. "Ito ang aking pangalan, ang aking pangako," sabi ni Mia habang inaabot ang sulat kay Adrian. Hindi siya tumingin kay Don Roberto. "Ginoong Montero," sabi ni Mia, "hindi ko hahalikan ang sapatos mo. Ang bawat sentimo na babayaran ko sa inyo ay magiging stamp sa katotohanan na ang dignidad ko ay mas mataas kaysa sa inyong yaman." Kinuha niya ang natitirang cash na nakakalat sa sahig at pinunit niya ang mga iyon sa harapan ni Don Roberto. "Hindi mabibili ng inyong yaman ang pagkakasala ninyo," sigaw ni Mia. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng ballroom. Ang kanyang ulo ay mataas. Ang mantsa ng champagne ay parang badge ng kanyang karangalan. Pagkaalis niya, lumapit si Doña Remedios kay Adrian. "Ginawa mo na naman yun, Adrian. Sinubukan mong tulungan siya sa maling paraan. Sinira mo ang buhay ng bata." Ngunit hindi nagsalita si Adrian. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Mia, ang kanyang pride, at ang note na hawak niya. Ang sulat ay naglalaman ng pangako niya na babayaran ang utang kasama ang interest at ang address niya. Tinawag ni Don Roberto ang security. "Kunin ang babaeng yan. Pigilan ang mga media. Huwag na huwag niyong ipapaalam ang nangyari." Sinunggaban ni Adrian ang kanyang ama. "Bakit mo ginawa yon? Bakit mo nilabas ang lihim ni Mama?" Hindi sumagot si Don Roberto. Sa halip sinampal niya si Adrian, isang malakas na sampal na parang kulog. "Hindi mo naiintindihan ang kahulugan ng Montero, Adrian." Galit na galit si Don Roberto. "Kailangan mong angkinin ang babaeng yan, Adrian. Kailangan mo siyang kontrolin. Kung hindi, ikaw mismo ang sisira sa pamilyang ito. Ikaw ang magdadala ng hiya sa amin, tulad ng nanay niya." Sinampal ni Don Roberto ang pangalan ni Teresa. Pero si Adrian ay hindi nakakita ng hiya sa mukha ni Mia. Ang nakita niya ay dignidad at isang puso na mas malaki pa kaysa sa buong Montero Mansion. 3 buwan ang lumipas, 3 buwan ng katahimikan, ng paghilom at ng pag-asa. Ang tawa ni Leo. Iyon ang pinakamagandang musika sa mundo para kay Mia. Mas matamis pa sa kahit anong orkestra sa Mansyon Montero. Nakaupo siya sa isang upuang gawa sa kawayan. Pinapanood ang kapatid niyang naghahabulan kasama ang ibang mga bata sa isang maliit na bakuran. Malakas na si Leo. Ang peklat sa dibdib niya ay isang paalala ng isang gabing puno ng kahihiyan. Ngunit ang lakas ng tibok ng puso niya ngayon ay simbolo ng tagumpay. Naging matagumpay ang operasyon. Bawat sentimo ng 500,000 pisong yon ay napunta sa pagliligtas sa buhay niya. Ngunit para kay Mia, ang bawat sentimo na yon ay isang tanikala na nakakabit sa kanyang leeg. Isang utang na kailangan niyang bayaran, hindi lang sa pera, kundi sa karangalan. "Ate Mia! Ate Mia!" Sigaw ng isang batang babae na tumatakbo palapit sa kanya. "Oras na po para sa practice." Ngumiti si Mia at tumayo. "Sige na, mga bata, pumasok na kayo." Pumasok sila sa isang maliit na gusali
Nagawa sa pinagtagpi-tagping yeryero at kahoy, pero sa loob, ito ay puno ng buhay. Ito ang Teresa Studio, isang libreng dance studio para sa mga batang walang kakayahang magbayad. Ito ang kanyang pangarap, ang pangarap ng kanyang ina. Hindi ito malaki, hindi ito maganda tulad ng ballroom ng mga Montero. Ang sahig ay gawa sa semento, hindi marmol. Ang mga salamin ay may mga lamat. Pero ang bawat sulok nito ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Nagsimula siyang magturo. Ang mga galaw niya ay malumanay, ngunit puno ng disiplina. Itinuturo niya sa mga bata ang halaga ng bawat indak, ang kwento sa likod ng bawat sayaw. Ang sayaw, sabi niya sa mga bata, ay hindi lang paggalaw. Ito ay ang boses ng ating kaluluwa. Huwag ninyong hayaang yurakan ng iba ang inyong boses. Habang nagtuturo siya, paminsan-minsan ay napapatingin siya sa kalsada. May isang itim na sedan, makintab at halatang mamahalin, na madalas na dumadaan ng mabagal sa harap ng studio. Hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob dahil sa tinted na salamin. Noong una, kinabahan siya. Baka mga tauhan ni Don Roberto, nagmamanman, ngunit walang masamang nangyayari. Ang kotse ay dumadaan lang, humihinto ng ilang segundo, at pagkatapos ay aalis na. Para bang may isang multo na nanonood mula sa malayo. Isang lihim na manonood, hindi niya alam na sa loob ng kotse ngayon, si Adrian Montero ay nakaupo, hawak ang kanyang cellphone at palihim na kinukuhanan siya ng litrato. Hindi niya alam na sa loob ng 3 buwan, halos araw-araw na ginagawa ito ni Adrian. Pinapanood niya ang pagbangon ni Mia mula sa abo. Pinapanood niya ang pagtupad nito sa kanyang pangarap. At sa bawat araw na lumilipas, ang paghanga niya ay nagiging isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya maintindihan, isang bagay na kinatatakutan niya. Isang hapon, pagkatapos ng klase, habang nag-aayos si Mia ng gamit, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa labas. Adrian, ano ba? Kanina pa kita tinatawagan. Bakit ayaw mong sagutin? Si Zoe. Nakatayo sa labas ng isang puting sports car. Galit na kausap si Adrian sa telepono. Hindi nila alam na naririnig sila ni Mia. Nasaan ka na naman? Pinaghahandaan natin ang kasal natin, pero parang wala kang pakialam. Lagi kang wala. Lagi kang busy. Saglit na katahimikan. Ano? Nasa meeting ka? Sinungaling. Alam kong sinusundan mo na naman ang babaeng yon, ang katulong na yon. Napatigil si Mia. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi pa ba sapat ang ginawa mong kahihiyan sa pamilya natin, Adrian? Itigil mo na yan. Siya ay isang basura. Isang palamuti na kailangang itapon. Napayuko si Mia. Ang mga salita ni Zoe ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang balat. Narinig niya ang malakas na pag-end ng tawag at ang mabilis na pag-alis ng kotse ni Zoe. Nang gabing iyon, habang isinasara niya ang pinto ng studio, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot. Tumingin siya sa madilim na kalsada. Wala namang tao. Walang itim na sedan, pero ang pakiramdam na pinapanood siya ay hindi nawawala. Ang hindi niya alam, sa isang madilim na kwarto sa kabilang dulo ng syudad, isang cellphone ang umilaw. Tinititigan ni Adrian ang litrato ni Mia na kuha niya kanina. Nakangiti habang tinuturuan ng isang bata. Biglang nag-vibrate ang telepono niya. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kung hindi mo aalisin ang palamuting iyan, ako na mismo ang aalis sa kanya. Isang pangalawang mensahe ang sumunod. Mas malamig, mas mapanganib. Sa paraang mas masakit. Ang text message ni Zoe ay parang lason na kumalat sa sistema ni Adrian. Hindi na ito isang simpleng pagbabanta. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At sa giyerang ito, alam ni Adrian
na si Mia ang magiging unang biktima. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang protektahan si Mia. Ngunit paano? Paano mo poprotektahan ang isang taong ang tanging gusto ay lumayo sa'yo? Pumasok siya sa opisina ng kanyang ina, si Doña Remedios, nang walang katok-katok. Nakaupo ito sa kanyang mesa, abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang charity event. Adrian, anong problema? Gulat na tanong ng kanyang ina. Kailangan ko ng tulong, ma, sabi ni Adrian. Ang boses niya ay desperado. Kailangan kong ilayo si Mia sa panganib. Tumingin sa kanya si Doña Remedios. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Anong panganib? Si Zoe ba? Tumango si Adrian. May gagawin siyang masama. Nararamdaman ko. Kung ganoon, kausapin mo siya. Payo ng ina. Protektahan mo siya sa paraang tama. Puntahan mo siya. Maging tapat ka sa nararamdaman mo. Ngumiti si Adrian ng mapait. Hindi ganun kadali, ma. Galit siya sa akin. Galit siya sa lahat ng Montero. Ang tanging lengguwahe na naiintindihan ng mundo natin ay kapangyarihan. At yun ang gagamitin ko. Adrian, huwag. Ngunit hindi na nakinig si Adrian. Lumabas siya ng kwarto na may isang plano sa isip. Isang plano na sa tingin niya ay solusyon sa lahat. Ngunit sa katotohanan, ito ang magiging pinakamalaki niyang pagkakamali. Kinabukasan, isang formal na imbitasyon ang dumating sa Teresa Studio, nakasulat sa isang mamahaling papel na may gintong selyo ng Montero Corporation. Invitation to discuss the establishment of the Teresa Montero Foundation for Cultural Arts. Nang mabasa ito ni Mia, halos gusto niyang sunugin ang papel. Teresa Montero Foundation? Isang malaking sampal sa alaala ng kanyang ina. Ang paglalagay ng pangalan ng Montero sa pangalan ng kanyang ina ay isang kabastusan. Kinahapunan, habang naglilinis si Mia ng studio, isang pamilyar na itim na sedan ang huminto sa tapat. Bumaba si Adrian, nakasuot ng isang mamahaling suit, dala-dala ang isang briefcase. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Mia, hinarangan ng pintuan. Nandito ako para mag-alok ng solusyon, Mia, sabi ni Adrian, sinubukang maging kalmado. Gusto kong itatag ang isang foundation para sa sining. Ipapangalan natin sa nanay mo para parangalan siya. Parangalan siya? O para linisin ang pangalan ng pamilya ninyo? Pabalang na sagot ni Mia. Para sa dalawang bagay, pag-amin ni Adrian. Pero ang pinakamahalaga, para sa'yo. Ikaw ang gagawin kong artistic director. Magkakaroon ka ng walang katapusang pondo para palakihin ang studio mo para turuan ng mas maraming bata. Bibigyan kita ng sahod na 10 beses na mas malaki sa kinikita mo ngayon. Tinitigan siya ni Mia, hindi makapaniwala. Iniisip mo ba talaga na mabibili mo ako? Na ang lahat ng ito ay tungkol sa pera? Hindi! Ito ay tungkol sa proteksyon! Sigaw ni Adrian, nawawalan na ng pasensya. Hindi mo naiintindihan, Mia. Nasa panganib ka. Si Zoe. May gagawin siyang masama sa'yo? Sa studio mo, o mas malala, kay Leo. Napahakbang paatras si Mia. Ang pagbanggit sa pangalan ni Leo ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Kaya tinatakot mo ako ngayon? Ito ba ang bagong paraan ng mga Montero para makuha ang gusto ninyo? Hindi kita tinatakot. Tinutulungan kita, giit ni Adrian. Kung tatanggapin mo ito, magiging bahagi ka ng Montero Corporation. Hindi ka niya magagalaw. Poprotektahan kita. Umiling si Mia. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kailangan ko ay hindi proteksyon mo, Adrian. Ang kailangan ko ay hustisya. Ang kailangan ko ay respeto. At iyan ang mga bagay na hinding-hindi mo kayang bilhin. Mia, please. Umalis ka na. Sabi ni Mia. Ang boses niya ay basag na. Umalis ka na bago ko makalimutan na may utang pa ako sa'yo. Bumalik si Adrian sa kanyang kotse, talunan at puno ng pagkadismaya.
Bakit hindi maintindihan ni Mia? Ginagawa niya ang lahat para dito. Dahil sa kabiguan, ginawa niya ang isang bagay na mas desperado. Ginamit niya ang media, kinabukasan, laman ng lahat ng balita, at social media, ang anunsyo ng The Teresa Montero Foundation. Inilabas ng Montero Corporation ang isang press release, pinupuri ang kabutihang loob ni Adrian Montero sa pagtulong sa isang aba at mahirap na mananayaw na si Mia. Pinalabas nila na si Mia ay isang charity case at si Adrian ang kanyang tagapagligtas. Isang malaking press conference ang inorganisa. Inimbitahan ang lahat ng malalaking media outlets. Ang layunin ni Adrian ay simple. Gipitin si Mia. Kapag nasa harap na ng publiko, mapipilitan siyang tanggapin ang alok para hindi siya mapagbintangang walang utang na loob. Nasa mansyon si Adrian, naghahanda para sa press con nang pumasok ang kanyang ina. Nakita ko ang balita, sabi ni Doña Remedios. Ang muka ay puno ng pagkadismaya. Hindi ito ang tamang paraan, Adrian. Lalo mo lang siyang sinasaktan. Ginagawa ko ito para protektahan siya, ma. Hindi. Ginagawa mo ito para kontrolin siya, sagot ng ina. Ang pagtubos, anak, ay hindi binibili. Ito ay pinaghihirapan. Bago pa makasagot si Adrian, nagring ang kanyang telepono. Isang emergency call mula sa kanilang head of security. Sir Adrian, may sunog po. Anong sunog? Saan? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sa Teresa Studio po, sir. Ang dance studio ni Mia. Sinadya po ang apoy. Nanigas si Adrian. Biglang tumakbo sa isip niya ang text ni Zoe. Sa paraang mas masakit. Tumakbo siya palabas. Hindi na pinansin ang tawag ng kanyang ina. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at natutupok na pangarap. Iyon ang sumalubong kay Adrian. Pagbaba niya ng kotse. Ang Teresa Studio ay nilalamon ng apoy. Ang mga bumbero ay abala sa pag-apula, habang ang mga kapitbahay ay nagkakagulo sa panonood. At sa gitna ng lahat ng yon, nakita niya si Mia. Nakasuot ng simpleng duster, walang sapin sa paa, at ang muka ay puno ng uling. Pilit siyang pumapasok sa nasusunog na studio, sumisigaw. Yung mga libro, yung mga costume, kailangan kong kunin. Pinipigilan siya ng mga tao, ng mga bumbero. Pero nagpupumiglas siya, umiiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkawala. Bitawan ninyo ako. Nandoon ang mga alaala ni Mama. Tumakbo si Adrian palapit sa kanya. Hinawakan niya ang mga braso ni Mia, pilit na inilalayo sa apoy. Mia, tumigil ka. Mapapahamak ka. Sigaw ni Adrian. Tumingin sa kanya si Mia, ang mga mata ay puno ng galit at sakit. Ikaw, kasalanan mo to. Dahil sa'yo nangyari to. Sinubukan niyang kumawala, pero mas mahigpit ang hawak ni Adrian. Hindi ako. Hindi ko ito ginusto. Lahat ng Montero? Pare-pareho lang. Sinisira ninyo ang lahat ng maganda sa mundo. Habang nagkakagulo sila, isang pamilyar na puting sports car ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Zoe, nakasuot ng isang eleganteng damit na para bang manonood lang ng isang sine. May ngiti sa kanyang mga labi. Nang makita siya ni Adrian, kumulo ang kanyang dugo. Binitawan niya si Mia at mabilis na nilapitan si Zoe. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Adrian. Nandito ako para suportahan ka, darling. Sagot ni Zoe. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Nabalitaan ko ang nangyari. Nakakalungkot, hindi ba? Siguro isang aksidente lang. Baka may nakalimutang patayin na kandila. Hinawakan ni Adrian ang braso ni Zoe ng mahigpit. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Umamin ka. Nawala ang nanangiti ni Zoe. At kung ako nga, anong gagawin mo? Isusumbong mo ako sa papa mo. Adrian, pareho lang tayo. Ginagawa natin ang lahat para makuha ang gusto natin. Gusto mo siya? Sige. Pero sa huli, sa akin ka pa rin uuwi.
Dahil iyon ang tama para sa negosyo, para sa pamilya. Hindi ito negosyo, Zoe. Buhay ito. Tumawa si Zoe. Buhay? Buhay? Ang buhay ng isang pulubi? Adrian, please. Kung hindi dahil sa apelyido mong Montero, isa ka lang ordinaryong tao. At ang babaeng yan, habang buhay siyang magiging basura. Itinuro niya si Mia. Tingnan mo siya. Ang dumi-dumi. Ganyan siya nababagay sa putik. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Itinulak niya si Zoe palayo. Umalis ka. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Aalis ako? Hamon ni Zoe. Sige. Pero bago ako umalis, gusto ko lang sabihin na hindi pa ako tapos. Mayroon pa akong isang sorpresa. May kinuha siyang cellphone at ipinakita kay Adrian ang isang litrato. Isang litrato ni Leo, naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, mag-isa. Ang cute ng kapatid niya, hindi ba? Sabi ni Zoe. Ang boses ay parang ahas. Madaling lapitan. Madaling aksidentihin. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Adrian. Ang lahat ng pagtitimpi, ang lahat ng pagkukunwari, ang lahat ng pagsunod sa kanyang ama, ay biglang nawala. Ang nakikita na lang niya ay pula. Pula ng galit. Hayop ka, bulong ni Adrian. Salamat sa papuri, ngiti ni Zoe. Kaya, pumili ka, Adrian. Ang basura bang yan? O ang kinabukasan ng Montero Empire? Ang kasal natin? O ang buhay ng kapatid niya? Huminga ng malalim si Adrian. Tumingin siya kay Mia, na nakaluhod na sa lupa. Umiiyak habang pinapanood ang abo ng kanyang mga pangarap. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zoe, ang demonyong nakatayo sa kanyang harapan. Tapos na tayo, Zoe, sabi ni Adrian. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Kanselado na ang kasal. Ano? Umalis ka na sa buhay ko at subukan mong galawin si Leo o kahit isang hibla ng buhok ni Mia at sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. I don't care kung anak ka pa ng senador, papatayin kita. Ang mukha ni Zoe ay namutla sa takot at gulat. Hindi niya inaasahan ito, pero hindi pa tapos ang gabi. Isang itim na limousine ang huminto sa likod nila. Bumukas ang bintana at ang malamig na mukha ni Don Roberto Montero ang lumitaw. Narinig niya ang lahat. Adrian, sabi ng kanyang ama, ang boses ay walang emosyon. Pumasok ka sa kotse. Iwanan mo ang mga babaeng yan. Tumingin si Adrian sa kanyang ama. Hindi pa. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi. Ulit ni Adrian. Mas matatag ngayon. Dito lang ako. Poprotektahan ko si Mia. Kung hindi ka sasakay sa kotseng yan, Adrian, simula sa araw na ito, hindi ka na Montero. Banta ni Don Roberto. Itatakwil kita. Aalisin ko ang lahat sa'yo. Ang pera, ang kumpanya, ang pangalan. Ito na ang sandali ng pagpili. Ang landas na madali. O ang landas na tama. Tumingin si Adrian sa nasusunog na studio. Tumingin siya kay Mia. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, nakita niya ng malinaw kung ano ang tunay na mahalaga. Hinarap niya ang kanyang ama. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Hindi umalis si Adrian sa tabi ni Mia hanggang sa maapula ang huling baga ng apoy. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nangako. Nandoon lang siya. Isang anino sa gitna ng kadiliman, isang presensyang hindi alam ni Mia kung dapat ba niyang pasalamatan o kamuhian. Nang sumikat ang araw, ang Teresa Studio ay isa na lamang itim na kalansay. Abo ang sahig, uling ang mga dingding. Ang tanging natira ay ang pundasyon, isang paalala ng pangarap na biglang naglaho. Umalis si Adrian nang walang paalam, bago pa man magising ang buong komunidad. Iniwan niya si Mia na nakaupo sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang isip ay blanko. Pero hindi nagtagal ang kanyang pag-iisa. Isa-isang dumating ang mga kapitbahay.
ang mga magulang ng kanyang mga estudyante. Dala nila ang kape, pandesal, at higit sa lahat, ang kanilang suporta. Mia, huwag kang mag-alala. Itatayo natin ulit yan, sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng katabing karinderya. Oo nga, mag-aambagan kami. Dagdag ng isang tatay. Hindi kami papayag na mawala ang studio na to. Sa gitna ng trahedya, naramdaman ni Mia ang init ng komunidad. Hindi siya nag-iisa. Ang pangarap niya ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang lahat. Nagsimula silang maglinis, naghakot ng mga nasunog na kahoy, nagwalis ng abo. Bawat piraso ng basura na kanilang inaalis ay parang isang piraso ng sakit na tinatanggal sa puso ni Mia. Sa kalagitnaan ng paglilinis, isang balita sa radyo ang gumulat sa kanilang lahat. Breaking news! Adrian Montero, itinakwil ng sariling ama. Ayon sa isang opisyal na pahayag mula sa Montero Corporation, si Mr. Adrian Montero ay tinanggalan na ng lahat ng posisyon sa kumpanya at hindi na kinikilalang tagapagmana. Ang dahilan umano ay personal na hindi pagkakasundo sa pamilya. Nabitawan ni Mia ang hawak niyang walis. Totoo pala. Tinutuo ni Don Roberto ang kanyang banta. Tinupad ni Adrian ang kanyang sinabi. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng kasiyahan. Ito ang karma. Ito ang parusa para sa kayabangan ng mga Montero. Ngunit may isang maliit, nakatagong bahagi sa kanyang puso na nakaramdam ng kirot. Isang kirot ng pagkakasala. Iniwan ni Adrian ang lahat para sa kanya. Isang sakripisyo na hindi niya hiningi at hindi niya alam kung paano tatanggapin. Kinahapunan, habang nagpapahinga sila, isang kotse ang huminto sa tapat. Bumaba si Doña Remedios, ang ina ni Adrian. Hindi ito mukhang isang marangyang donya, kundi isang ina na puno ng pag-aalala. Mia anak, malumanay niyang sabi. Lumayo si Mia. Wala na po tayong dapat pag-usapan, ma'am. Meron, giit ni Doña Remedios. Nandito ako hindi bilang isang Montero, kundi bilang isang kaibigan ng nanay mo. At bilang ina ni Adrian, umupo ito sa tabi ni Mia, sa isang upuang puno ng alikabok. Alam kong galit ka sa anak ko. At may karapatan ka. Nagkamali siya. Palagi siyang nagkakamali sa paraan ng pagtulong, pero kagabi, sa kauna-unahang pagkakataon, gumawa siya ng isang bagay na tama. Ang pag-iwan sa pamilya niya ay hindi solusyon, sagot ni Mia. Tama ka. Hindi iyon ang solusyon, pagsang-ayon ni Doña Remedios. Pero iyon ang simula. Ang simula ng kanyang pagbabago. Ipinakita niya kung ano ang mas mahalaga sa kanya. Hindi ang pera, hindi ang pangalan, kundi ang tama. Huminga ng malalim si Doña Remedios. Huwag mong tingnan ang resulta, Mia. Tingnan mo ang kanyang puso, ang kanyang intensyon. Umalis si Doña Remedios, iniwan si Mia na nag-iisip. Buong araw, sinubukan ni Adrian na tawagan si Mia. Ngunit hindi niya sinasagot. Nag-text ito, nagmakaawa na mag-usap sila. Ngunit hindi niya nire-replyan. Hindi pa niya kaya, hindi pa siya handa. Para sa kanya, ang pagkawala ng yaman ni Adrian ay hindi kabayaran. Ito ay isang parusa. Ngunit ang tunay na pagtubos ay hindi nakukuha sa parusa. Nakukuha ito sa tunay na pagbabago. At hindi pa niya nakikita yon kay Adrian. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ipagpatuloy ang laban. Ang laban para sa kanyang pangarap at ang laban para sa kanyang karangalan. Kinagabihan, natanggap niya ang opisyal na imbitasyon para sa press conference ng Teresa Montero Foundation bukas. Hindi ito kinansela. Itutuloy pa rin ito ni Don Roberto marahil para ipakita sa mundo na tuloy ang buhay kahit wala si Adrian. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon na sabihin sa buong mundo ang totoo. Kinuha niya ang isang tradisyonal na Filipiniana na damit. Ang tanging bagay na naisalba niya mula sa sunog, isang pamana mula sa kanyang ina. Isinuot niya ito.
Humarap siya sa basag na salamin ng studio. Ang refleksyon niya ay pagod at marumi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ako biktima, sabi niya sa kanyang sarili. Isa akong mananayaw. At ang entablado bukas ang magiging lugar ng aking pinakamahalagang sayaw. Nakatayo si Adrian sa pinakalikod na bahagi ng conference hall, nakatago sa dilim. Wala na siyang suot na mamahaling suit. Isang simpleng polo shirt at pantalon na luma na ang suot niya. Wala na ang mga gwardya. Wala na ang kotseng naghihintay. Isa na lang siyang ordinaryong tao sa gitna ng isang magulong kaganapan na nilikha ng kanyang sariling pamilya. Nasa entablado ang kanyang ama, si Don Roberto, na buong pagmamalaking ipinapahayag ang kabutihang loob ng Montero Corporation. Sa tabi niya ay isang malaking larawan ng ina ni Mia, si Teresa, na may nakasulat na The Teresa Montero Foundation. Isang kasinungalingan, isang malaking palabas. Sinabi ni Don Roberto sa media na ang insidente sa mansyon, ilang buwan na ang nakalipas, ay isang hindi pagkakaunawaan lamang at ang pagtatatag ng foundation ay paraan nila upang parangalan ang isang yumaong kaibigan. Walang binanggit tungkol sa pagtatakwil sa kanya. Para sa publiko, si Adrian ay nagpapahinga sa ibang bansa. Kasuka-suka ang lahat ng ito. Gusto na sanang umalis ni Adrian, ngunit naghihintay siya. Naghihintay siya kay Mia. Maya-maya, tinawag na ang kanyang pangalan. At ngayon, mga kaibigan mula sa media, narito na ang babaeng naging inspirasyon ng lahat ng ito, ang ating magiging artistic director, Miss Mia. Bumukas ang pinto sa gilid at lumabas si Mia. Napigil ang hininga ni Adrian. Nakasuot siya ng isang lumang Filipiniana, simple ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, walang kolorete sa mukha. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Sa kabila ng pagod sa kanyang mga mata, nagniningning siya. Mas nagniningning pa kaysa sa lahat ng diamond na suot ng mga bisita. Naglakad siya papunta sa entablado. Nginitian niya ang lahat. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Maraming salamat po sa inyong lahat. Simula ni Mia, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Tumagos ito sa buong silid. Maraming salamat, Don Roberto, sa napakagandang alok na ito. Ngumiti si Don Roberto. Isang ngiti ng tagumpay. Akala niya, nakuha na niya ang gusto niya. Isang malaking karangalan ang mapangalanan bilang artistic director ng isang foundation na naglalayong tulungan ang sining at kultura. Patuloy ni Mia. Ngunit, huminga siya ng malalim. Hindi ko po ito matatanggap. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ngiti ni Don Roberto ay naglaho. Ang Teresa Montero Foundation, sabi ni Mia, tinitingnan ang bawat miyembro ng media sa mata, ay isang magandang ideya. Ngunit ito ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Mia, anong ibig mong sabihin? Tanong ng isang reporter. Ang foundation na ito ay hindi para sa sining. Hindi ito para parangalan ng aking ina. Ito ay isang paraan para bilhin ang aking katahimikan. Para linisin ang isang pangalan na nabahiran ng kasalanan. At para kontrolin ang isang tao na hindi nila kayang pasunurin. Tama na yan, sigaw ni Don Roberto. Sinusubukang agawin ang mikropono. Ngunit hinarangan siya ng mga kamera. Gusto ng media ng kwento. Ang ina ko, si Teresa, ay isang mahusay na mananayaw. Patuloy ni Mia, hindi pinapansin si Don Roberto. Ngunit ang kanyang pangarap ay winasak ng isang lalaking makapangyarihan na mas pinili ang yaman kaysa sa pag-ibig. Ang foundation na ito ay hindi pagpaparangal. Ito ay isang insulto. Tumingin siya ng diretso kay Don Roberto. Ang tunay na pagtubos, Ginoong Montero, ay hindi nabibili ng pera. Hindi ito na itatayo sa pamamagitan ng mga press conference. Ito ay nagsisimula sa pag-amin ng pagkakamali at sa pagharap sa katotohanan. At si Adrian,
Tanong ng isa pang reporter. Nasaan si Adrian Montero? Sa pagkakataong yon, tumingin si Mia sa direksyon kung nasaan si Adrian. Parang alam niya na nandoon ito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kadiliman. Si Adrian Montero, sabi ni Mia, at may bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Ay tulad din ng kanyang ama. Sinubukan niyang ayusin ang lahat. Gamit ang pera, sinubukan niyang bilhin ang aking kapatawaran. Ngunit natutunan niya, sa isang masakit na paraan, na ang karangalan ay hindi nabibili. Hindi pa siya handa para sa pagtubos, dahil ang tunay na pagtubos ay ang paghahanap ng halaga sa sarili, ng walang apelyido, ng walang pera. At hanggat hindi niya natututunan yon, ang lahat ng kanyang gagawin ay isang palabas lamang. Binitawan niya ang mikropono at naglakad paalis sa entablado. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, isang boses ang pumigil sa kanya. Tama siya. Lahat ay napalingon. Lumabas si Adrian mula sa dilim. Magulo ang buhok, hindi plansado ang damit. Mukha siyang pagod. Ngunit sa kanyang mga mata, may bagong liwanag. Umakyat siya sa entablado. Tama po si Mia, sabi ni Adrian sa mikropono. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Nagkasala ako. Nagkasala ang pamilya ko. At ang foundation na ito ay isang kasinungalingan. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay namumutla sa galit at hiya. Patawad pa. Pero tapos na akong maging anino mo. Pagkatapos, tumingin siya kay Mia. Isang tingin na puno ng sakit, pagsisisi at sa kauna-unahang pagkakataon, pagpapakumbaba. Patawad, Mia, sa lahat. Hindi na niya hinintay ang sagot. Bumaba siya ng entablado at naglakad palabas ng hall, papalayo sa mga kamera, papalayo sa kanyang nakaraan. Naiwan si Mia sa entablado, nakikipaglaban sa sariling emosyon. Isang bahagi niya ang gustong habulin si Adrian. Ngunit ang isa pang bahagi ay nagsasabing, tama ang kanyang ginawa. Ang press conference hall ay mabilis na nabalot ng kaguluhan, ngunit sa isang sulok, ang mundo ay tumigil para kay Don Roberto Montero. Ang kamay ng kanyang asawa, ni Remedios, ay nakahawak sa kanyang braso. Hindi ito mahigpit, ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Hayaan mo na siya, Roberto. Ulit ni Doña Remedios, ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Tapos na ang paghahari mo sa anak mo at sa akin. Ano ang pinagsasabi mo, Remedios? Nababaliw ka na ba? Galit na bulong ni Don Roberto, pilit na iwinawaksi ang kamay nito. Ngunit hindi siya binitawan ni Doña Remedios. Sa halip, isang lalaking nakasalamin at may dalang itim na portfolyo ang lumapit sa kanila. Ang family lawyer nila. Ma'am Remedios, magalang na sabi ng abogado. Tumingin si Doña Remedios sa kanyang asawa. Sa huling pagkakataon na may bahid ng awa sa kanyang mga mata. Sa loob ng 30 taon, Roberto, nabuhay ako bilang anino mo, bilang palamuti sa pangalan ng Montero, bilang tagapag-ingat ng iyong mga maduduming sikreto. Ngayon, tapos na. Wala kang mapapala kung iiwan mo ako, banta ni Don Roberto. Isang sentimo, wala kang makukuha. Ngumiti si Doña Remedios ng malungkot. Hindi ko kailangan ng pera mo, Roberto. Ang kailangan ko ay ang aking kalayaan at ang katarungan para sa kaibigan ko. Inabutan ng abogado si Don Roberto ng isang folder. Divorce papers, sir, at isang restraining order para hindi ninyo malapitan si Ma'am o si Miss Mia. Nanginig ang mga kamay ni Don Roberto habang tinitingnan ang mga dokumento. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang tagapagmana, ang asawa, at higit sa lahat, ang kanyang kapangyarihan. Makalipas ang isang linggo, isang panibagong anunsyo ang gumulat sa alta sosyedad. Hindi ito galing sa Montero Corporation. Galing ito kay Remedios de Villa, gamit ang kanyang pangalan pagkadalaga. Sa isang simpleng press release, inanunsyo niya ang pagtatatag
ng isang bagong foundation. Hindi ito enggrande, hindi ito ipinangalan sa kung sinong makapangyarihang tao. Ang pangalan nito ay simple at dalisay. Ang pamana ni Teresa. Teresa's Legacy. Isang foundation na tunay na nakatuon sa pagtulong sa mga batang mananayaw na walang kakayahan gamit ang sariling pondo ni Doña Remedios. Sa isang maliit na kapihan, malayo sa gulo ng media, nagkita sina Doña Remedios at Mia. Inilatag ni Doña Remedios ang plano sa mesa. Gusto kong ikaw ang mamahala nito, Mia. Sabi ni Doña Remedios, hindi bilang empleyado, kundi bilang kasama ko. Bilang miyembro ng board, tayong dalawa ang magpapatakbo nito para sa alaala ni Teresa. Nag-alinlangan si Mia. Pero ma'am, ang pera. Hindi ito pera ng mga Montero. Putol ni Doña Remedios. Ito ay pera ko. Pera ng isang kaibigan para sa isa pang kaibigan. Walang utang na loob. Walang kapalit. Pagtutulungan lang. Tinitigan ni Mia ang mga mata ni Doña Remedios. Nakita niya ang sinseridad. Nakita niya ang paggalang. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang pagtanggap ng tulong ay hindi senyales ng kahinaan, kundi ng pagtitiwala. Tumango si Mia at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige po, para kay Mama. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang maingay at maalikabok na construction site, isang lalaki ang nagbubuhat ng mga sako ng semento. Ang kanyang damit ay puno ng pawis at dumi. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa paghawak ng pluma at mga papeles, ay may mga kalyo na. Si Adrian. Pagkatapos umalis sa presscon, naglakad siya ng walang direksyon. Iniwan niya ang kanyang kotse, ang kanyang wallet na puno ng credit cards, ang kanyang cellphone. Ang tanging dala niya ay ang kaunting pera sa kanyang bulsa. Natulog siya sa isang murang paupahan. Kinabukasan, naghahanap siya ng trabaho. Kahit ano, ang unang tumanggap sa kanya ay isang construction foreman na naawa sa kanyang itsura. Mahirap, masakit sa katawan. Bawat gabi, ang kanyang mga buto ay parang binugbog. Ngunit sa bawat patak ng pawis, may isang bagay na nalilinis sa loob niya. Ang kayabangan, ang karapatan, ang pag-aakalang ang halaga niya ay nasa kanyang apelyido. Ngayon, ang halaga niya ay nasa bigat ng sako na kaya niyang buhatin, sa pader na kaya niyang itayo. Isang tanghali, habang kumakain sa isang maliit na karinderya kasama ang ibang mga trabahador, napanood niya sa balita sa isang lumang telebisyon ang anunsyo ni Doña Remedios tungkol sa ang pamana ni Teresa. Nakita niya ang litrato ni Mia, nakangiti sa tabi ng kanyang ina. Masaya, malaya, matagumpay. Hindi siya nakaramdam ng inggit o ng lungkot. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. 6 na buwan ang lumipas. Ang pamana ni Teresa ay hindi na lang isang pangalan sa papel. Isa na itong buhay na lugar. Sa tulong ni Doña Remedios at ng buong komunidad, isang bagong gusali ang itinayo sa mismong kinatatayuan ng nasunog na studio. Mas malaki, mas matibay, at puno ng tawa ng mga batang minsan pang nangarap sumayaw. Si Leo ay isa na sa mga pinakamagaling na estudyante. Ang kanyang mga paa ay kasing liksi ng kanyang malusog na puso. Naging abala si Mia, abala sa pagtuturo, sa pamamahala, sa pagtupad sa pangarap niya at ng kanyang ina. Naging masaya siya, kontento. Ngunit sa mga gabing tahimik, kapag siya na lang ang mag-isa, may isang anino pa rin sa kanyang isip. Si Adrian. Wala na siyang balita tungkol dito mula noong press conference. Naglaho itong parang bula. Tinanong niya si Doña Remedios, ngunit maging siya ay walang alam kung nasaan ang anak. Iginagalang niya ang desisyon nitong hanapin ang sarili. Sa loob ng 6 na buwan, unti-unting naghilom ang sugat sa puso ni Mia. Ang galit ay napalitan ng pag-unawa.
Ang sama ng loob ay napalitan ng pangungulila. Na-realize niya na napatawad na niya ito. Matagal na. Isang hapon, habang naglalakad sa isang abalang palengke para mamili ng mga prutas, isang pamilyar na figura ang nahagip ng kanyang mga mata. Isang lalaki, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, nagbubuhat ng isang mabigat na kahon ng mga gulay papasok sa isang truck. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa araw. Ang kanyang mga braso ay mas matipuno. Nag-angat ito ng tingin para punasan ang pawis. Si Adrian, nagkatitigan sila sa gitna ng magulong palengke. Ang ingay ng mga tindera, ang busina ng mga sasakyan, lahat ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig ni Mia ay ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya sumimangot. Tinitigan niya lang ito. "Mia," sabi ni Adrian. Ang boses ay magaspang, halatang hindi sanay makipag-usap. "Adrian," sagot ni Mia. "Kumusta ka na?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Adrian. "Heto, nabubuhay. Nagtatrabaho. Nakikita ko nga." Katahimikan. Isang katahimikan na hindi awkward, kundi puno ng mga salitang hindi masabi. "Mayaman ka na pala." Biro ni Adrian, tinutukoy ang tagumpay ng foundation. "At ikaw naman, mukhang naghirap." Ganting biro ni Mia. Pareho silang natawa. Isang tawa na bumasag sa lahat ng tensyon. "Mia, patawad." Seryosong sabi ni Adrian, at sa pagkakataong ito, walang bahid ng pagmamataas o pagkukunwari sa kanyang boses. "Patawad sa lahat ng nagawa ko, sa laro, sa foundation, sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo at sa pamilya mo. Naging gago ako, makasarili, at wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero..." "Adrian," putol ni Mia. Lumapit siya. Isang dangkal na lang ang pagitan nila. "Pinapatawad na kita." Nagulat si Adrian. "Ganoon lang?" "Hindi ganoon kadali," pag-amin ni Mia. "Pero sa loob ng 6 na buwan, natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala. Para ito sa sarili mo. Para makalaya ka." Tinitigan niya ang mga mata ni Adrian. Wala na ang apoy ng kayabangan. Ang nakikita niya ngayon ay isang kalmadong lawa ng kapakumbabaan. "Natagpuan mo na ba ang hinahanap mo?" tanong ni Mia. "Ang alin?" "Ang halaga mo. Bilang si Adrian. Hindi bilang isang Montero." Ngumiti si Adrian. Isang tunay, taos-pusong ngiti. "Oo. At nalaman ko na hindi pala ito mahirap hanapin. Kailangan mo lang magpakatotoo." Nang gabing iyon, nagkita sila sa isang parke. Walang magarbong restaurant, walang mamahaling regalo. Dalawang simpleng taong nag-uusap sa ilalim ng mga bituin. Nagkwento si Adrian tungkol sa buhay niya bilang kargador. Nagkwento si Mia tungkol sa mga estudyante niya. Sa isang pagkakataon, biglang tumayo si Adrian at inilahad ang kanyang kamay. "Pwede ba kitang isayaw?" "Walang musika," sabi ni Mia. "Ang musika ay nasa puso," sagot ni Adrian. Hinawakan ni Mia ang kanyang kamay. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsayaw sila. Hindi ito ang pandango sa ilaw na may kandila at pusta. Ito ay isang simpleng sayaw. Isang sayaw ng dalawang taong natagpuan ng isa't isa sa parehong antas. Walang mayaman, walang mahirap. Dalawang kaluluwa lang na naghilom. Nang matapos ang sayaw, hinawakan ni Adrian ang kanyang mukha. "Handa na akong maging karapat-dapat sa'yo, Mia." Bulong niya. Hinawakan ni Mia ang kamay niya na nakahawak sa kanyang pisngi. Ang mga kamay na dati malambot ay magaspang na ngayon dahil sa trabaho. Pero para sa kanya, ito ang pinakatotoong mga kamay sa buong mundo. "Hindi mo kailangang maging Montero para maging karapat-dapat, Adrian," sagot ni Mia, habang isang butil ng luha ng kaligayahan
ang pumatak mula sa kanyang mata. Kailangan mo lang maging ikaw. At sa ilalim ng tahimik na langit, sa wakas, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi nagmula sa utang, hindi sa laro, hindi sa kapangyarihan. Isang halik na nagsasabi ng isang bagong simula. Isang halik na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi ginto, kundi ang karangalan at ang pusong handang magmahal ng walang kapalit. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig at karangalan ni Mia at Adrian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bawat patak ng luha ni Mia, ang bawat bigat sa dibdib ni Adrian, ang eksena ng nasusunog na studio. Iyon marahil ang pinakamahirap isulat dahil sino ba sa atin ang hindi pa nakaranas masunugan ng pangarap? Ang kwentong ito ay isang munting binhi na nagmula sa mga totoong kwento ng pakikipaglaban, mga kwentong hindi man natin nakikita, ngunit nangyayari sa paligid natin araw-araw. Ito ay isang paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong isang maliit na kandila ng karangalan na hindi kayang patayin ng kahit anong yaman o kapangyarihan. At ang tunay na pag-ibig, tulad ng pandanggo, ay isang sayaw ng tiwala. Minsan mabagal, minsan mabilis, pero laging naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Pero nais kong itanong sa inyo, kung kayo si Mia, sa unang yugto ng kanilang paghaharap, kaya niyo bang tanggapin ang hamon ni Adrian? O tatalikuran ninyo na lang ba ang lahat para sa inyong pride? May tama bang sagot sa pagitan ng pag-ibig at karangalan? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section. Ang inyong bawat opinyon ay mahalaga. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na kaluluwa. Ang kwento ay isinulat ni Lost in Love